araw po ito, tatalakayin po natin ng isang paksa na madalas nating hindi pinapansin. Ito ay ang kalusugan ng ating buto at kasukasuan. At maraming tao po ang nakakaranas ng iba't ibang problema dito, mula sa arthritis hanggang sa osteoporosis. At sa ating magiging panayam, makakasama natin ang General Physician na si Dr. Via Roderos Galban upang magbigay linaw sa mga sintomas, sanhi at mga paraan upang mapanatili malusog ang ating mga buto at kasukasuan. Good morning and welcome back sa Rise and Shine Pilipinas, Doc Via. Good morning! Good morning, Pipi and Miss Dayan. Rise and Shine po, maulan pong araw sa ating mga manunood. Sana po safe and dry tayong lahat. Well, Doc, ito po, ano po ba yung karaniwang problema sa bones and joints na inyo pong nakikita sa inyo pong mga pasyente o kinukonsulta po sa inyo? At paano po ito nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw po na buhay, Doc? Ang bone and joint problem, most importantly ang joint problem ay isang karaniwang kondisyon, no? Or mga karaniwang sakit na nakikita natin sa clinic. No? Usually, with my patients, no, ang palaging narireklamo nila is number one, no, yung masakit na kasukasuan caused by osteoarthritis. No? Malimit ito nakikita sa mga women, no, sa mga babae that are in their perimenopausal or menopausal age, no, kasi kapag nagkaroon or pag tumungtong na tayo sa ganoong stage or age ng life natin, especially sa mga kababaihan, no, mas evident na yung wear and tear sa ating mga joints, no, nawawala na yung fluid that cushions yung buto natin, no. So that's why no, mas common yung osteoarthritis, no. Another joint problem na palagi nating nakikita is gout or gouty arthritis. No, that's something na important din, no? Kasi usually kapag nagka-gout ka, no, mas evident yung discomfort because palagi kang or you have the tendency to have flares, no? Which is yung severe pain caused by the build-up ng gout or ng uric acid sa joints mo, no? For bones naman, no, common sa women, osteoporosis, no, which looks at the decrease ng bone mass, no, sa katawan natin. Alright, Doc, paano natin malalaman kung may problema tayo sa ating mga buto at kasukasuan? May mga sintomas ba na dapat tayong bantayan? No, that's an important question kasi kapag we diagnose no bone or joint na problems, no, malimit no, na nakikita natin yung symptoms, ito is very physical. And one of the things na tinitingnan natin is pain, no? Most importantly, kapag when we feel joint pain, no, ang manifestation nito usually is when we feel the pain, no, it's after intense use or after eating certain kinds of food, no? So very telling yon of a problem or pwedeng problem na classified as arthritis, no. Another telling symptom of bone or joint problem, no, is decrease in bone mass, no. Nakikita natin, no, nagle-lessen or nagle-lessen yung height ng isang individual, no. That's actually more evident, no, kapag nagka-osteoporosis ang isang tao, no. Another problem, no, that we see, no, is loss of course sa muscle mass, no, kasi hindi na siya nagagamit, no, because of discomfort sa movement kapag nagkaroon ng problem that can be classified as arthritis. Dok, ano naman po yung mga pangunahing sanhi ng mga kondisyon sa bones and joints tulad na lamang po ng arthritis o osteoporosis, Doktora? A lot of risk factors actually come from physical problems or physical issues. Number one is weight, no? Mas mahirap i-control or i-manage yung mga sakit tulad na osteoarthritis, no, or gout pain kapag ang timbang natin ay hindi optimal, no? Kasi our bones and joints support our weight, no? So kapag po tayo ay medyo nasa overweight or nasa obese side, mas mahirap po itong kontrolin, no? Another, no, is use of tobacco or cigarette smoking actually, no? Cigarette smoking is very dangerous to our bone and joint health, no? Kasi it
desiccates or dinadry up niya yung fluid, no, sa katawan natin, no, most importantly sa joints natin, no. So it makes us more prone doon sa mga sakit tulad ng osteoarthritis, no. Another of course is age, no. Kapag tayo ay tumungtong na to a certain age, no, mas evident na yung wear and tear sa katawan natin, which makes us prone to bone and joints diseases. Doc, paano nakaapekto ang lifestyle at diet sa kalusugan ng ating mga buto at kasukasuan? Actually, no, Profi, that's related, no, doon sa sinabi natin, no, about weight and lifestyle, no. Of course, kapag no, hindi natin binabantayan ang ating kinakain, no, medyo on the on the more processed yung foods na kinakain natin, no, mas prone tayo to become overweight or obese, no, which greatly affects our joints, no. Another, of course, no, is if hindi tayo or if we don't incorporate physical exercise dun sa everyday routine natin, no, hindi na strengthen actually yung bone and joints, no, hindi na strengthen yung muscles, no, that can help support our bones and joints, no, which aggravates yung wear and tear nga ng bone and joints natin, no. Another, of course, is again tobacco smoking or even vaping, no, is not optimal, no, for taking care of our bone and joints. Well, Doc, ano naman yung mga gamot o therapies para sa mga pasyenteng may sakit sa buto at kasukasuan? It depends on kung ano yung klaseng problem ang meron tayo, no. For example, for gouty arthritis, no, we look at no pagpababa ng uric acid sa katawan natin. Kasi pag mataas yung uric acid sa katawan natin, it can tend to form crystals, no, which deposits sa joints natin, no. So one of the things na kailangan natin is pababain yung uric acid, no. Yung mga gamot tulad na febuxostat or colchicine, no, can help in lowering that, no. Another, of course, no, is if we have problems already like osteoarthritis, no, we usually recommend going to a physical therapist for strengthening exercises, no. Importante po 'yun para hindi po bigyan ng that much tension and pressure yung joint natin at hindi po lumala yung osteoarthritis natin. And of course, healthy diet pa rin is important, no? Especially kapag nagkaroon na tayo ng bone and joint pain, no? Calcium in our body is important. No? Makikita natin to sa common food na kinakain natin like dairy, fish, no? Importante po yun. And of course, physical activities and physical exercise kapag we already experience bone and joint pain. Well, maraming salamat po, Dr. Via, sa pagbibigay po sa amin ng mga impormasyon patungkol sa ating bone and joint health. Dr. Via Roderos Galban. Thanks, Doc Via. Thank you, Doc. Maraming salamat. Good morning po sa ating lahat.